Mapagpala naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, malapang Jesus, unang panalangin ng aming minamahal na pastor, malapang Panginoon. Hallelujah. Malapang maraming salamat o Diyos sa mga banal sa magandang panahon pinagkulob mo sa amin sa araw nito. At narito po kami malapang Panginoon upang kami mag-aral sa iyong balang salita sa hapon pong ito. Buksan po lahat ng pagpangunawa ng aming mga kapatiran, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong balang salita sa hapon pong ito. At ganoon din o Diyos sa iyong abang lingkod ka ng akin, wala akong magagawa. Sa iyo lamang ako umaasa, malapang Panginoon, na magkaroon ng sapat na karungan upang mangaral na iyong balang salita, malapang sa hapon pong ito. Hallelujah. Malapang Panginoon, lagipan mo ng pag-ibig at kapangyarihan o Diyos ang iyong balang salita sa hapon pong ito. Hallelujah. Sa lahat ng unin, kawan ng kaaway, sama-sama namin na saway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kasout in Jesus' name. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga kapatid, sa mga oras ito tayo po ay mag-aral panandalian ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, na tayo po mga kabig ko ay mayroon pong mga pangako ang ating dakila na pagpalang Diyos sa bawat isa sa atin. Magmula nang tayo po ay ihalal o tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa banal na ministeryo pong ito ay mayroon pong mga pangako ang Diyos sa banal ministeryo pong ito sa bawat isa sa atin na hindi magkaroon ng katuparan kung tayo po ay susunod lamang sa mahalagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid ko, tayo po ay napakapalad po natin sapagkat tayo po, bawat isa sa atin, mayroon po tayong inaasahan yung mahalagang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano po ba yung malagang pangako ng Diyos, mga kabigod, sa bawat isa sa atin? Hindi lamang pagpapala dito sa lupa, hindi lamang material na bagay ang pangako ng Diyos, kundi pagpapalang panlangit, ang espiritual na pagpapala sa bawat isa sa atin kung tayo po, mga kapatid ko, ay manatili lamang sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya pag sumikapan na bawat isa, mga kabigod, na tayo po ay maging masigasig sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang tayo pong lahat, mga kabay ko, ay magkaroon ng pagpapala at kasiguruhan yung mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Palakpakan muna natin na malakas ang ating dakila at mapagpalang Diyos sa buhay. Amen? Kaya sabi dito, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa sapagkat dapat ang pangako. Ang sabi ng Hebreo 10:23 na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng pag-asa sapagkat dapat ang pangako. Sino pong nangako dito sa atin? Walang iba, hindi ang tao, kundi ang ating dakila at mapagpalang Diyos ang nangako sa atin. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kung tayo po ay tapat sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mas higit na tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, sa kanyang mga pangako. Dahil hindi liko ang Diyos upang limutin, mga kapatid ko, ang ating mga ginagawa, sapagkat ang Diyos ay banal. Amen. Amen. Hindi siya katulad ng tao pag nangako. Hindi siya katulad ng tao pag nangako, kundi ang kanyang mga pangako, mga kapatid ko, ay magkaroon ng katuparan kung tayo po ay masipag lamang sa pagsunod sa nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Amen. Pumalakpak muna tayo na malakas sa ating dakila at mapagpalang Diyos na buhay. Kaya napakapalad po natin, mga kapatid ko, sapagkat tayo po ay narito. Lahat ng ating mga ginagawa na yan ay meron pong kagantihan yan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, pagpupuri, pagpapalakpak ng ating mga kamay, yung ating katapatan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat ng yan ay meron pong mga pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? Kaya magsikap. Kinakailangan natin pagsumikapan na tayo po lahat, mga kapatid ko, ay makasunod sa tamang pamantayan, sa tamang palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po, mga kapatid ko, huwag masalig sa wala ang mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
Sabi ng Biblia dito sa Roma 12:11 at 12, ang sabi rito, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, magalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatigain sa panalangin. Kaya itong iutos ng ating mahal na Panginoon sa atin, na tayo po ay huwag mga tamad sa pagsusumikap. Kinakailangan pagsusumikapan po natin mga kapatid ko, na tayo po mga kapatid ko ay makaabot sa tamang pamantayan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagsumikapan po natin mga kapatid, gawin po natin yung mga nararapat sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Sumunod po tayo sa tamang palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung nais natin ang langit at buhay na walang hanggan. Amen. Magtapat po tayo sa kabanalan, sa pagbibigay, at sa paghayo. Gumawa po tayo ng gumawa habang tayo po ay narito, sapagkat yan ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na lagi po tayong manalangin, lagi po tayong magpupuri habang tayo po ay narito, habang tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan habang tayo po ay narito mga kabay ko, lagi po tayong magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat diyan tayo pagpalain ng ating dakilang Diyos. At lagi po tayong magtapat sa anumang bagay, maging sa pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog mga kabay ko, sapagkat diyan tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Purihin ng ating dakilang Diyos sa buhay. Yes, sabi, magalak sa pag-asa, magmatigain sa kapighatian, at maninga sa panalangin. Yung lagi po tayong nanalangin, araw at gabi. Huwag nating alisin sa ating sarili yung lagi tayong makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Araw at gabi, bago tayo matulog mga kabay ko, kinakailangan tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Baging sa ating paggising, kinakailangan tayo po ay manalangin sa ating dakil at mapagpalang Diyos. Amen? Sapagat yan ang tamang sikreto mga kapatid, upang yung espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon ay manatili sa bawat isa sa atin. Na lagi po tayo nakipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan muna natin malakas ang ating dakil at mapagpalang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nasaan na ba yung monitor natin? Hirap-hirap talaga tayo magsalita dito. Sabi ng mga awit 1:1, sabi nito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumayo man sa daan man ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manlilibak. Kaya nga mga kapatid ko, tayo po ay binago na ng ating mahal na Panginoon. Hindi na natin pwedeng balikan ang dati nating buhay makasalanan. Amen? Wala na tayong babalikan pa. Sapagkat iniwanan na natin ang buhay makasalanan at tinatahak na natin yung buhay na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung magandang bagay na ating ginagawa. Amen? Yung mga bagay na maaring makapagpalakas sa atin. Sapagkat yan lamang ang tamang paraan mga kapatid, upang ang bawat sa atin mga milmahal ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan mamuhay po tayo na maayos, mamuhay tayo na malinis ang ating mga puso, ang ating kaisipan, at magtapat po tayo sa lahat ng bagay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Upang pagdating ng panahon, pagdating ng araw mga kapatid, ay wala pong maisumbat sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sino mang tapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay sila ang makakasama sa sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon pagdating ng araw, pagdating ng rapture. Amen? Kaya nga mga kapatid ko, maliit o malaking bagay, kinakailangan nating magtapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nais natin mga kapatid, pagpapalang panlangit
pagpapalang panlupa, kinakailangan natin yung katapatan sa lahat ng bagay. Amen? Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi rito sa na mga awit 1:2, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbulay-bulay sa araw at gabi. Kaya ang ating buhay, mga kapatid ko, ay ito na lamang ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lagi nating iniisip, ang lagi nating inaalaala, yung mga magandang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat nating ipamuhay, dapat nating lakaran. Amen? Na lagi nating binubulay-bulay araw at gabi. Lagi nating binabasa ang Biblia, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ito lamang ang tamang paraan, mga kabig ko, upang tayo, mga kabig ko, ay makalakad sa tamang daan tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat ang Biblia, ito pong ating programa tungo sa langit, buhay na walang hanggan, na ipinangako ng ating daklang Diyos na buhay. Kaya napakapalad po natin, mga kapatid, kung tayo po ay manatili lamang sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag lamang tayo manghina, huwag tayo manglupaypay sa mga pagsubok nating naranasan, sa mga pag-uusig nating naranasan, sa kahirapan, sa problema, sa mga karamdaman, mga kabigo. Napakapalad po natin sapagkat kahit kailan hindi tayo maagaw ng kaaway. Kung tayo po ay maging matsigain lamang, lagi tayong manalangin, mga kabigo, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bibigyan po tayo ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon upang malabanan po natin ang lahat ng uri na gawa ng kaaway. At kahit kailan, hindi tayo maagaw ng kaaway sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po ay manatili lamang sa ating paglilingkod sa ating daklang Diyos, manatili lamang tayo sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo rin po ang makikinabang sa mapagpapala na pangako ng ating dakilat na pagpalang Diyos. Amen? Sinabi ng Juan 10:28, ang sabi rito ng Juan 10:28, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Kaya nga, mga kapatid, kung tayo po ay manatili lamang sa pagtalima, manatili lamang tayo sa pagsunod sa malagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, kahit kailan hindi tayo maagaw ng kaaway sa kamay ng ating dakila at mapagpalang Diyos na buhay. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa kamay ng Diyos, sigurado na ang buhay na walang hanggan. Sigurado na ang langit at buhay na walang hanggan. At sigurado, tayo po ay sasalubong sa muling pagpaparito ng ating dakila at mapagpalang Diyos na buhay. Yan, napakapalad po natin, mga kapatid ko. At tayo po ay binigyan na isang magandang halimbawa ng ating malaban upang tayo po ay sumunod sa mga hakbang niya, na tayo po ay mapagpakumbaba sa ating mga sarili, mapagpigil po tayo, ginagawa po natin yung tamang pamantayan, mga kapatid ko, mula sa Biblia. At ito po ay kinasiyahan ng ating dakila at mapagpalang Diyos na buhay. Amen. Amen. Pumalakpak po tayo na malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga si Pablo, mga kapatid ko, isang magandang example. Isang magandang example, yung ginawa ni Apostol Pablo sa kanyang kapanahunan, mga kapatid ko, sapagkat hindi niya tiningnan ang mga bagay-bagay ng mga panlupa. Yung mga bagay na material na bagay, hindi niya ito tinitingnan. Kundi yung kanyang tinitingnan, mga kapatid ko, yung mga pagpapalang panlangit. Yung mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya sinabi ni Hebreo 11:25, ang pagkasabi ng Biblia, mga kapatid, sa Hebreo, ganito ang sinabi na Apostol Pablo,
Sabi dito, na pinili pa ang siya'y tampalasanin ng kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Sa 26, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen? Kung tutusin, si Apostol Pablo, itong tao nito ay meron pong kaya sa buhay. Amen? Mayroon po silang kaya sa buhay. Dahil yung kanyang ama at yung hari, yun pong hari ng Ehipto. Kung tutusin, lahat ng bagay ay nasa kanya na. Pero hindi niya tinitigan yung gantimpalang kabayaran, yung panlupang gantimpala, kundi yung kanyang tiningnan, yung gantimpalang panlangit, yung buhay na walang hanggan. Amen? Kaya tinalikuran niya yun at ginawa niya, sinunod niya ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang nais niya ay magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi ang material na bagay, hindi mga bagay na nakikita sa lupa ang kanyang tinitingnan, kundi yung kanyang ninanais ang yung mga bagay na walang hanggan, ang buhay panlangit. Amen? Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid ko, siya po ay isang magandang halimbawa, isang magandang example na dapat nating tularan bilang mga Kristiyano, bilang mga tunay na mga anak ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid ko, ang material na bagay dito lamang yun sa lupa. Walang kinalaman yan sa ating kaligtasan. Ang may kinalaman sa ating kaligtasan nyo, tayo po ay sumunod sa mga pinag-utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, maglingkod ng buong katapatan at gumawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Ano ba ang kasunod na sinabi ni Pablo dito sa 2 Korinto 4:18? Kung ating pong sundan ang ating susunod na basahin, sinabi rito, samantalang kami ay nagsistingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen? Sinasabi rito, ang mga bagay raw na nakikita ay mayroon pong katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ano po ito? Ang yung langit at buhay na walang hanggan. Yun po ang nais ni Pablo na mangyari sa kanyang buhay. Amen? Na kahit gano'n man kayaman ikaw sa mundo pong ito, mga kapatid ko, hindi yan makapagdadala sa iyo sa kaligtasan o makapaghatid sa iyo sa langit at buhay na walang hanggan, kundi ang makapagdadala sa iyo sa langit at buhay na walang hanggan, yung iyong pananampalataya, yung iyong pagtalima, yung iyong pagsunod sa tamang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating Dakilang Diyos sa buhay. Kaya nga mga kapatid ko, walang pinakaiba ang buhay ni Pablo sa kanyang kapanuhunan at yung buhay natin ngayon, ganon din mga kapatid ko. Na tayo po mga kapatid tinuruan, na tayo po'y mamuhay. Habang dito tayo sa lupa mga kapatid, tayo po ay sinasanay na mamuhay sa pamumuhay panlangit. Amen. Mamuhay na may kabanalan, na tayo po'y tumalim at sumunod sa ating malapangon, sapagkat ang ating pupuntahan ay yung langit at buhay na walang hanggan, na hindi na natin kailangan doon ang material na bagay. Amen. Lahat ng bagay nandoon na, inilaan na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Ang mga bagay na hindi natin naranasan dito sa lupa, mga kapatid, nasa langit, ay inilaan na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung tayo po, mga kapatid, mapagpatuloy at manatili po tayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo rin po, mga kapatid ko, ay pagpalain ng Diyos at magkaroon ng katuparan yung mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ano po ba yung mga pangako ng ating Dakilang Diyos sa bawat isa sa atin?
Ano po ba yung pangako? Ang sabi sa unang Juan 2:25, ang sabi ito, at ito ang kanyang pangako na kanyang pinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ang langit na walang katapusan. Ang langit na kung saan di natin kayang maipaliwanag. Ang kagandahan. Ang lahat, mga kapatid, ay inilaanan ng Diyos doon sa langit. Kaya kung kayo may problema dito sa lupa, may sakit kayo, may karamdaman kayo, pinag-uusig kayo, naranasan nyo pagsubok, ang lahat ng yan, mga kapatid ko, ay meron pong katapusan. Subalit ang pangako ng Diyos, ang langit at buhay na walang hanggan, ay walang katapusan. Amen. Kaya kinakailangan maging matiisin po tayo, maging matiyagain tayo sa panalangin, sapagkat yun lamang ang paraan, mga kapatid ko, upang tayo maging tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At sana, mga kapatid ko, naunawaan po natin ang halaga ng ating napag-aralan sa araw nito, mga minamahal, at gawin po natin na pinakapagkain ang salita ng Diyos. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon.